Hi guys! Welcome back to Pinoy Showbiz Trending. Ako nga po pala ulit si Daryl, ang maghahatid sa inyo ng mga latest trending sa showbiz happenings. Hi guys! It's been a while. It's been quite some time since the last time I posted a content in this channel kasi nga, life is lifing lately. I had to face some life challenges, but we are good. We are back para naman magbigay ulit sa inyo ng mga latest trending sa showbiz happening. Kaya naman sa lahat naman na kami sa akin, simulan na natin. Hello, Love Again, showing na sa November 13. Ang bagong pelikula nga ng Kath Den or ni Catherine Bernardo at Alden Richards na Hello, Love Again ay showing na sa November 13, 2024 sa cinemas nationwide sa Pilipinas. Kaliwat kanan na nga ngayon ang promotion ng dalawa or ni Catherine Bernardo at ni Alden Richards sa kanilang pelikulang Hello, Love Again at kung saan-saan na nga natin sila nakikita sa GMA at sa ABS. At ang huli nga promotion or promo kung saan sila nakitang dalawa ay ang katatapos lamang na ASAP ngayong nakaraang Sunday at ikinagalak nga ng mga fans ni Catherine Bernardo at ni Alden Richards na makita sila sa ASAP stage. Hinilig nga raw ang halos lahat sa kanila, ngunit hindi rin naman natin maikakaila na sa ibang mga netizens ay talaga nga namang iba ang kanilang perception sa naturang segment nila or promotion nila sa ASAP. Madami sa kanila ang nagsasabing kilig na kilig sila sa tandem ni Alden Richards at ni Catherine Bernardo, ngunit marami rin sa mga nanonood or marami rin sa mga netizens ang hindi ata talaga daw kinilig sa naturang promo nila sa ASAP. Sinasabi nila na wala naman talaga silang chemistry, sinasabi nila na wala naman talagang kilig na nararamdaman pag pinapanood silang dalawa. Pero kahit ganun pa man, mas madami pa rin ang mga fans na talagang excited nang mapanood ang part 2 ng Hello, Love, Goodbye na pinamagatang Hello, Love Again. At sa naturang pelikula nga na ito ay magbibida ulit ang mga talaga namang nagbigay kulay din sa kwento ni Joy at ni Ethan. Siyempre andito ang kanilang mga kaibigan na sila Joros Gamboa at iba pa. Hindi ko alam kung andito rin si Maymay Itrata, but we'll figure it out or we'll see kung andito nga siya. Ang pelikula ngang Hello, Love Again ay directed pa rin ni Kathy Garcia. Excited nga ang mga fans ni Catherine Bernardo at ni Alden Richards, kaya naman sa lahat ng mga promos nila kung saan-saan sila nakikita ang estasyon sa GMA at sa ABS kasi nga collaboration nga ito ng ABS and GMA again, ay talagang lahat ng mga shows kung saan sila lumalabas ay talagang patok talaga sa mga fans. Kamakailan nga ay nakita rin si Catherine Bernardo sa poder ng GMA sa Fast Talk with Tito Boy, kung saan nga madami ang natuwa sa interview ni Tito Boy kay Catherine Bernardo kasi nakita nga ng mga avid fans ni Catherine Bernardo na talagang masaya ang dalaga sa takbo ng kanyang karera at sa takbo ng kanyang puso. Kung napanood mo ang interview ni Tito Boy Abunda kay Catherine Bernardo, makikita mo talaga na si Catherine Bernardo ay nag-mature na sa isang maganda at mature wise na isang dalaga. Kasi parang ang bilis nga ng panahon, no? Parang we were just like watching Catherine Bernardo sa Going Bulilit, sa Super Ingo, and now look at her. Isa na siya sa pinaka-sought after superstars ng Pilipinas at if it's safe to say, even Asia. Kasi nga ang dami niyang mga commercials, ang dami niyang mga promotions, ang dami niyang mga projects, which is deserve naman ni Catherine Bernardo. At sa naturang interview nga niya kay Tito Boy ay nasabi niyang masaya ang kanyang puso at a solid 8 daw. At dito nga na ibagahagi rin ng dalaga na plano pala ni Catherine Bernardo na sana ikasala sa edad na 28 years old, at bilang 28 years old na ata si Catherine ay minove na ulit niya ito sa 34 years old. Grabe talaga ang panahon na sobrang, kung iniisip ko na ganito na yung edad ni Catherine Bernardo, well, hindi naman nagkakalayo ang edad namin ni Catherine Bernardo. Parang iniisip ko, grabe! Yung generation namin parang adult na talaga, which is it's still hard to accept. Pero
Sa mga fans ni Catherine Bernardo at ni Alden Richards, sana ay subaybayan nyo ang kanilang bagong proyekto na Hello, Love Again. Ang naturang pelikula nga ay shoot sa Canada. So bagong flavor na naman ito na ibibigay ng Star Cinema at ng GMA sa naturang kwento ni Ethan at ni Joy. At base nga sa trailer na ating mga napanood na, tila ito ay kwento ng pagbibigay ng second chance. So, aabangan ng mga fans or aabangan nating lahat kung mabibigyan ba si Ethan ng second chance ni Joy at kung saan nga ba patungo ulit ang kwento nilang dalawa. Ang mga tanong nga lang ng ibang netizens ngayon, ang ina-anticipate nila ay mahihigitan kaya ng Hello, Love Again ang Hello, Love Goodbye? Kasi nga naman ang Hello, Love Again ay sobrang tumabo sa takilya at nag-uwi lamang ng 800 million pesos ticket sales nung kasagsagan ng pelikulang ito. So, well, hindi naman siguro malayong mangyari yon kasi madami nga naman ang sumusuporta at madami talaga nag-aabang ng part 2 ng Hello, Love, Goodbye na Hello, Love Again. Kaya sa mga fans ni Catherine Bernardo at ni Alden Richards, subaybayan nyo ang Hello, Love Again na mapapanood nyo na sa inyong mga cinemas nationwide sa November 13, 2024. Bea Alonso binatikos ng mga netizens dahil sa kanyang Halloween costume. Binatikos nga si Bea Alonso sa naturang Halloween costume niya noong nakaraang Halloween dahil hango nga ito kay Lyle. Si Lyle ay isang karakter or isang tao or personalidad sa very controversial na biographical crime drama anthology na pinamagatang Monsters, The Lyle and Eric Menendez Story. Madami nga ang bumatikos kay Bea Alonso at kunestyon na ang kanyang pag-iisip. Bakit nga raw sa dinami-dami ng pwedeng inspirasyon ni Bea Alonso sa kanyang Halloween costume ay napili ba niya si Lyle? At dahil nga dito ay madami nga nag-question kay Bea Alonso na tama ba or may mali ba sa pag-iisip ni Bea Alonso? Bakit nga raw niya gino-glorify ang isang murderer? Hindi ko pa napapanood ang naturang crime anthology or biographical crime anthology na ito at feeling ko it's not in my cup of tea din. So sa lahat ng mga netizens nga na nakapanood na ng naturang series ay talaga nga namang binatikos si Bea Alonso sa kanyang costume or sa kanyang inspirasyon na sa kanyang Halloween costume. At dahil nga samot-saring galit or pagbabatikos ng mga netizens sa naturang Halloween costume ni Bea Alonso na pinost niya sa kanyang Instagram account ay dinilit na ng aktres ang kanyang post. Hanggang ngayon nga, hindi ko pa alam kung nag-public apology or public explanation na ba si Bea Alonso or kung kailangan ba niya talagang mag-public apology or mag-explain sa kanyang naturang inspirasyon sa Halloween costume na ito. At dahil nga sa issue na to at sa controversy, hindi ko alam kung controversy to or dahil nga sa Halloween costume na to kung saan ginaya niya ang isang lalaki ay tila nga ang mga netizens ay very creative na naman ang kanilang mga utak at tinanong ulit or nag-isip ulit ang mga netizens na baka daw ito na ang soft launch ng kanya talagang sexuality na nangangahulugan ata na sinasabi ng mga netizens na baka nga parte nga talaga si Bea Alonso ng community or ng LGBTQ community. Sobrang ang nagkakaugat-ugat na ito. Si Bea Alonso nga ay kasalukuyang mapapanood pa rin sa kanyang TV series na pinamagatang Widow's War at madami rin naman atang tumatangkilik sa naturang series ni Bea Alonso at nag-anticipate ng second season ata. Pero wala pang kumpirmasyon kung base sa mga nababasa ko, wala pa atang confirmation kung may magkakaroon pa ito ng second season. So sa mga viewers natin dito, kayo guys, ano sa tingin nyo or anong opinion nyo sa paggagaya ni Bea Alonso ng isang Lyle na murderer? Naging usap-usapan pa nga itong Halloween costume niya na pinost niya kasi nga may picture pa siyang nakahawak pa siya ng baril or ng shotgun.
Kaya naman, talaga nga namang yung mga netizens natin ay hindi nga naman talaga napigilang magkomento or magbigay ng opinion sa naturang costume ni Bea Alonzo. Kayo guys, sa tingin nyo, okay lang ba sa inyo na ginaya ni Bea Alonzo or ang inspirasyon ni Bea Alonzo sa naturang Halloween costume na ito ay isang murderer? Comment down below guys. Jolina Magdangal at Marvin Agustin magbabalik pelikula. Magbabalik pelikula nga si Jolina Magdangal at si Marvin Agustin after 2 decades na atang walang pelikula or proyekto together. Sikat na sikat nga ang tandem or love team ni Jolina Magdangal at ni Marvin Agustin na mas kilala bilang Marjo noong 90s at sobrang sumikat pa sila sa kanilang mga pelikulang pinagsamahan together na sa mga 90s babies dyan or sa mga kaedaran man, sa mga kaedaran ni Marvin Agustin at ni Jolina Magdangal na talagang tumabo din sa takilya. Ang ilan sa kanila ay Flames the Movie, Hey Babe, Loves Kita, Okay Ka Lang. Ang naturang bagong proyekto or comeback movie nga ni Marvin Agustin at ni Jolina Magdangal ay pinamagatang XX Lovers. Hindi natin alam kung ito na ang final title ng naturang comeback movie ng dalawa. Pero base sa title ng pelikula, malamang sa malamang ay ito ay istorya ulit ng dalawang mag-ex na bibigyan ulit ng second chance ang kanilang pagmamahalan or naudlot na pagmamahalan. Pero assumptions lang yun, kaya antayin natin kung ano talaga ang magiging takbo ng pelikula ni Jolina Magdangal at ni Marvin Agustin. Ang comeback movie nga na ito ay ide-direct ni JP Habak at under Project 8 Projects. Kaya naman ang mga fans ni Marjo or ni Marvin and Jolina Magdangal ay excited na sa comeback movie nilang dalawa. At kahit nga siguro hindi avid fans ng Marjo or siguro kahit yung mga tulad ko na hindi ko na talaga masyadong naabutan ang love team ni Jolina Magdangal at ni Marvin Agustin ay talagang excited pa rin ako kasi nga nababasa naman natin dati or sikat nga talaga ang Jolina Magdangal at Marvin Agustin na tandem noong mga bata pa tayo. Kaya nai-excite ako kung ano man ang bagong flavor ulit na maibibigay ng love team na Jolina Magdangal at Marvin Agustin. Kaya abangan po nating lahat ang comeback movie nilang dalawa. At yan nga guys ang mga ilan sa mga latest updates sa showbiz happenings. At maraming salamat po sa mga nanood nito at pagpasensya din na it's been a while, pero kita-kits ulit po tayo sa next episode ng Pinoy Showbiz Trending. Ako nga po pala ulit si Daryl ang maghahatid sa inyo ng mga latest trending sa showbiz happenings. Bye!